Ipinasara pangsamantala yung klinika kung saan namatay ang isang babaeng negosyante matapos siyang sumailalim sa 3 operasyon kabilang ang liposuction. Ininspeksyon na rin ng mga otoridad ang klinika at napag-alamang kulang pala ito sa mga requirement para makapag-operate. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive! Sa operating table na ito, isinagawa ang 3 medical procedure kay Cheryl Anabe Saturnino. Ang video ay binigay sa GMA News ng mga taga-Mandaluyong City Hall Health Department nang inspeksyonin nila ang Icon Clinic kaninang umaga kasama ang mga taga-Department of Health. Lumalabas sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya. 3 procedure na lumalabas na accordingly, marami nagsasabi ng mga doktor na dapat isa-isa lang, hindi dapat pagsabayin. So, lahat yun, i-consider natin yun. Ito ang lalong bumabagabag sa nagluluksang nanay ni Cheryl. Siyempre, alam ng doktor yung kung kakayanin ng aking anak. Bakit pinilit niyang operahin yung anak ko kung hindi kakayanin ng katawan ng aking anak? Tapos operahan nila, hindi ko matanggap. Kahit siguro magulang nangyari sa akin, natatawagan na lang ako, ganun na lang ang mangyayari sa kanya. Pagdating ko nun, patay na. 29 na taong gulang, single parent si Cheryl sa kanyang babaeng anak. Sabi ng kapatid ng biktima, may laundry shop at eyebrow tattoo business sa Malaysia si Cheryl. Ayon sa Mandaluyong Health Department, pwede naman kita operahan sa breast, pwede rin kita augment sa batak, pwede rin tayo sa liposuction kung kaya ng pasyente. Kasi bago naman kami mag-opera, is meron kami sinasabing CP clearance. Hindi naman kita operahan ng walang CP clearance. So ibig sabihin, pag nagbigay ang doktor ng CP clearance, tutuloy ko yung operasyon sa iyo. Hinihintay ng mga investigador ang resulta ng histopathology examination sa biktima. Lahat ng mga tissue sa loob ng katawan, mga organs tissue sa loob ng katawan ng biktima ay kukuha silang samples para ma-determine kung ano talaga yung cause of death niya, tao. Mas masusi ito na pag-aaral. Bahagi raw ito ng pagsisiyasat kung ano ang mga reklamong dapat isampa at kung sino-sino ang dapat ihabla. Bukod sa operating table kung saan isinagawa ang procedure kay Cheryl, sisiyasatin ng Mandaluyong City Hall kung naideklara ba ng Icon Medical Clinic ang iba pang operating room na tumambad sa mga nag-inspeksyon kanina. Pwede talaga silang mag-operate po doon sa clinic po na yun. Baka po may paglabag po ng permit nila doon sa ginawa nilang mga procedure. Pinagpapaliwanag na ng Binong Special Investigation Task Group Cheryl sina Dr. Jose Jovito Mendiola at Dr. Samuel Eric Yapuangco, ang 2 doktor na nagsagawa ng medical procedure, pati ang 3 staff ng clinic. Hiningan din ng paliwanag ang kamag-anak ni Cheryl na kasama niya sa medical clinic bago mamatay. Humingi naman ng 5 araw ang abogado ng mga doktor para maisumiti ang kanilang mga affidavit. Una nang sinabi ng abogado ng Icon Clinic na makikipagtulungan sila sa investigasyon pero may iba pang sasagutin ng Icon. Sabi ng Mandaluyong City Hall, rehistrado at regular na nakapagbabayad ng buwis ang Icon Plastic Surgery and Dermatology Clinic na classified bilang isang medical clinic. Pero kulang ito ng requirements para makapag-operate. Hinahanap po namin dito yung tinatawag na parang ambulatory surgical services. Yun po ay may kaukulang permit po sa DOH. Questionable rin, ayon sa Mandaluyong City Hall, ang iba pang papeles ng medical clinic. 2 po yung ginawa nilang company, yung managed care at saka yung Icon. Actually, ang nakalagay doon is managed care. Ang nakakuha sila ng permit. Pero ang nagpapatakbo ng clinic is yung Icon. Yung Icon. So medyo may problema po doon. Dahil sa mga nadiskubring ito, pinasara na muna ng City Hall ang medical clinic. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.